Naku, nakakalungkot ho at talagang nakakagalit din ho itong pagtrato ng mga ilang opisyal o empleyado ng ating embahada o konsulada o siguro ito masabi natin ng ating gobyerno na nasa abroad at isa ho ito sa halimbawa, ito hong kumakalat po na video na kung saan ay nangyari sa Philippine Consulate dyan po sa Bahrain at na kung saan ay parang itinataboy ho yung mga Pilipino dahil siya nagpunta doon at humingi po ng ayuda. Pero sabi ho ng isang empleyado ng konsulada ay wala na raw budget, wala na raw pondo. Grabe ho mga kababayan at parang mga aso na itinataboy yung ating mga kababayan. Alam nyo, hindi ho kayo alam nitong mga taga-embahada o konsulada kung bakit nandun sila sa abroad. Alam niyo ho, yung kanilang pangunahing tungkulin, responsibilidad at trabaho, ay kalingain, alagaan po yung mga Pilipino na nasa abroad, kung saan man ho sila naka-assign. Halimbawa, di ba, lahat to, OFWs, migrante, o basta mga Pilipino na andon, ay kanilang dapat na inaasikaso at binibigyan po ng ayuda. Lahat po, gagawan po ng paraan, di po ba? Ito katulad ho itong eksenang ito. Mga kababayan, ay nagtungo roon sa konsulada yan po sa Bahrain, ito hong mga Pilipino dahil sa, alam niyo naman ho, sila apektado ho yung kanilang hanap buhay dahil sa gera, di ba, sa Middle East. At humingi po sila ng tulong at yung iba naman ay gusto na pong bumalik dito po sa Pilipinas. Ang sabi ho, nito hong sana makilala ho ito at tukuyin, imbestigahan po ito ng DFA at ng Malacanang na wala na raw po sila magawa, wala raw pondo. Kahit kanino kayo magsumbong, grabe ho. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, itong video na kung saan ay parang mga asong itinaboy yung ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Ito ho, panoorin po natin. Wala na po pwede magsabi. Ganun lang po ka, kadali sabihin yun? Paano ba? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganon. Ngayon, kung sa tanong kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ano. Kami dito, paano mo yan? Dapat na abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na lang undo. Sige, i-record nyo. Kaya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali Niyo pong napanood ho mga kababayan, grabe ho, di ba? At ang sabi, agad na itinatabay ho sila dahil sa bawal daw po ang pagtitipon-tipon doon. Pero kung bawal, sana ang ginawa naman ho nitong mga taga-konsulada ay pinapasok naman sana sa loob ho ng gusali, compound ng konsulada. Mga kababayan ho natin yan, sila po ang siniservisyohan. Kasi yung mga embahada at konsulada sa abroad, sila po ang nagsisilbing kinatawan, di ba, ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagkalinga sa lahat po ng mga mamayang Pilipino, di po ba? O halimbawa, sige, may batas roon sa Bahrain, bawal po ang magtipon-tipon, dapat po pinapasok sa compound. At doon kinausap ng maayos. Di po ba? At wala, sinabi, hindi, wala ng pondo. Kahit kanino pa kayo magsumbong. Yun ang tagbubiling sa amin sa Manila. Diri nyo ho mga kababayan. Ganyan ho ba yung mga klase ngayon na mga opisyal at empleyado ng embahada dito po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan? Pwede mo bang sabihin yon sa mga OFW? Halimbawa, ito, bibigyan kayo ng ehemplo mga kababayan. Ito siguro marami naman na taga-subaybay sa atin. Halimbawa, magulang ka. May anak. Yung anak mo humihingi ng pagkain. Sa anak, wala akong pera. Wala tayong pagkain, wala tayong pambili. Manahimik ka na lang dyan sa sulok. Wala akong magagawa. Kahit kanino ka magsumbong. Wala tayong magagawa. Ganun ba? Pwede ba yun? Siyempre, di ba gagawa ka ng paraan? Kahit na ipangutang mo yan, di ba? Yung iba nga, nasa silak pa sa kasamaan, di ba? Na hold up, ano man, pero hindi ko dapat yon. So, yung iba naman talagang magagaling,
at humahanap po ng mga hinga ng tulong sa gobyerno kung saan man, di ba? Para lang maibuhay, maitawid yung gutom ng anak. So ganito rin po ito mga kababayan. Halimbawa wala kang pondo itong konsulado. Pwede naman kausapin. Punta ko kayo dito sa loob. Dito ko tayo sa loob mag-usap-usap. Sige, alam niyo wala nang pondo rito pero tatawag ho ulit kami sa Maynila at paggawa natin ng paraan kasi importante ho ito, di ba? Kayo ang siniservisyon. Dapat ho, ganoon. Hindi po ba? Wala Parang itinaboy ho ng mga aso. At bili mo, kababayan, yun ho ang kanilang siniservisyohan. Kawawa ho. At maaaring itong nangyayari ho sa Bahrain, dyan po, ay maaaring nangyayari din po sa iba pang mga lugar dyan po sa Middle East o saan man, sa iba't ibang panig ng mundo na kapag may humingi po ng tulong, yung ating mga kababayan Pilipino, binabaliwala. Pero pag VIP ho yan, bilyonaryo, pumunta sa embassy, papasukin nyo sa opisina, pagkakapihin pa yan, pag may meriendahin, kilala rito. O kaya naman na congressman, senador o politiko ho mga kababayan, opisyal ng gobyerno, napupunta sa embahada o konsulada. Konsulado natin dito, dyan, pagpunta ko dyan, papasukin. Papupunta sa opisina. Maaaring haharapin pa ho mismo yan ng ambassador. Diba? At talagang asikasuhin. Diba? Kulang na lang, masayuhin ho mga kababayan. Ganun ho, diba? Pero pagkarniwang mamayan, nasa gitna lang, walang pondo. Balik, uwi na kayo. Kita nyo ho yung pagkakaiba. Pero kung congressman yan, senador, o opisyal ng gobyerno, pasok ko kayo. Doon ko kayo sa opisina ni ambassador. Doon ko tayo sa conference room. Magkape muna kayo. Ito, mag-sandwich muna kayo. Ganun ho yan. Ako sigurado, ganun ang gagawin. May mga nakakasama ko ng politiko Sa airport pa lang ho, sinasalubong na ho ng mga taga-embassy o ng mga taga-consulate. Talagang ihahatid sa hotel. Talagang inaalagaan. Pero pangkaraniwang mamayan na lalo na ho yung mga OFW na kung saan sabi, yan po ay itinuturing ng mga bagong bayani ng ating bansa dahil sa malaking kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya, yung kanilang remittances. Pero ngayon, dito ho nakita, nasusubukan itong mga opisyal at empleyado ho ng embahada. At maaring yan po ay kumakatawan siyempre. So lumilito ho ngayon sa ganitong krisis nangyayari dyan po sa Middle East. Ito ho ay siyempre ang dami ho, milyon ho mga Pilipino sa kabuuan ho sa Middle East ang apektado at tuloy-tuloy po yung giyera. Di po ba? Dapat ibuhos po ang tulong po dyan sa ating mga kababayan. At di ba, nagit na si DP Sara na dapat magpadala ng aeroplano. May mga kasi dahil sa naikumpara, kasi ang sinasabi, kinukwestiyon nila na allergy, na bakit ko kumpara ni DP Sara noong panahon ng COVID na kung saan nakapagpadala raw po ng aeroplano, pinabalik dito sa bansa. Delikado rin yung COVID, di ba? Di ba? Yung virus nun. Pero ito ho, ang hindi ho naunawa ng iba, basta't banat lang. Ang ibig sabihin ni DP Sara Duterte, kasi sa Dubai ho sarado ho airport, pinapayagan ho kapag evacuation. Alam ba yung flight na i-evacuate ho, yung mga mamayan, pinapayagan ho Yun ho. Pero pwede naman ho gawin sana ng gobyerno na lahat na mga kababayan natin na nasa Middle East na gusto umuwi, sunduin na ho, dalhin sa Dubai, ipunin doon, tapos iuwi na po sa Pilipinas. Dapat ho ganon, pero wala ho tayo nakikitang effort na ganon. Mga kababayan, kayo ba, may nabalitaan kayo. So basta sinabi, wala. Sabi ho ng Pangulo, wala, saradong airport siyempre sa commercial flight, wala. Diba? Yung South Korea magpapadala, yung iba pa ho mga bansa na kung saan may mga kababayan sila na naiipit sa Middle East magpapadala pa ng aeroplano susunduin para ibalik po sa kanilang bansa. Sa atin ho, wala. Nasaan ang Pangulo ngayon? Nandun sa Estados Unidos. Masaklap nga ho rito mga kababayan, diba? Bago siya umalis ng US, mayroon po siyang tagubilin. Kaya lang para sa mga mamayan lang ho ito, mga Pilipino, na magtipid ho tayo. Pero baka hindi niya lang ho nabanggit na hindi kami kasama dyan, kayo lang ho magtipid. Yung mga pangkaraniwang Pilipino, pero kami mga opisyal ng gobyerno tuloy-tuloy. Yun po. So mabigat po mga kababayan, di po ba?
talagang sasama ang loob ho ng ating mga kababayang Pilipino. O, dyan po sa abroad na. Tapos, mayroon pang isang insidente. O, na kung saan, ito nga ho mismo, si retired Supreme Court Justice Noel Quijam, grabe ho, yung kanyang pahayag at na kung saan, di ba, nung nakarang mga araw, nang may dumating na aeroplano galing po sa Dubai at ipinangalandakan ho ng gobyerno ng Pilipinas at ng DMW. May mga banner pa ho na parang sinalubong ho, di ba, yung arrival dyan sa NAIA na kung saan ay galing po sa UAE. Sabi, nakauwi na. Talagang ang nun, ang press release mga kababayan, 299. Binasa ko yan sa aking radio program. 299 na mga Pilipino na ilikas mula po sa Dubai, nakauwi na. Yung pala ho, mga kababayan, matindi ho itong binanggit ho ni Justice, retired Supreme Court Justice Noel Quijam. Ang kanyang pinagsapasalamat lang ho, yung mga banners sa arrival. Pero sila po nagbayad ng kanilang sariling transportation expenses at yung UAE, sila po ang nag-provide para po sa kanilang safety at protection. Yan po, maliwanag, mga kababayan. So, ito, basahin nyo ito, mga kababayan, at yung pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Quijam na kung saan ay naandun ho siya. Kasama ho siya sa flight na yan mula po sa Dubai, sa UAE, at umuwi dito po sa Pilipinas. Parang ipinangalandakan ho ng ating gobyerno na dahil sa pagsisikap ng ating gobyerno ng Pilipinas ay nakabalik sa bansa ito hong mga kababayan natin Pilipino. Hindi po kanya-kanya hong ticket. Ito yung mga delayed po yung flights at di ba, pasamantala isinara yung yung airport dahil sa, di ba, may mga area doon na tinamaan ng buo ng bomba. So ngayon, ang ginawa, kanya-kanya sarili ho, walang gastos ng gobyerno roon. Gumastos lang ho sila diyan pagdating ho sa airport, yung mga banners na yan. Yung po masaklap ito, panoorin niyo ho itong binabang ito ni retired Justice Noel Quijam. So yun ho, wala ho. Yan ho, talagang gagal. Hindi ho ba alam nito ng DMW na yung mga sakay ho ng eroplano, Emirates ho yan at dinala po rito sa Pilipinas, hindi naman, may mga ilan-ilan na OFW, tapos nabutan pa kanila ng mga kung ano, mga financial assistance o hindi pa nakakahiya ho yun, di ba, mga kababayan? Ngayon, meron ho, mismong si Ginoong Ramon Tulfo, di ba, yung kanyang anak sa Doha, Qatar, chef huro sa isang hotel. Nagtanong daw sa embassy roon kung merong evacuation plan. Ang sagot, wala. Kanya-kanya muna kayong diskarte. Di po ba? So, ang dami ho ngayon, yung pinakita natin kanina, yung video footage sa Bahrain. Ano ba papasukin? At pag meriendahin nyo, malayo binahin ng mga kababayan natin, pinakain nyo malang sana pinagkape nyo muna. Nako, alam nyo, wala tayong, pag-usapan natin yan. Ayusin natin dito tayo sa loob. Diba? Ganun ho yung tunay na pagkalina. Hindi yung parang parang may pumunta sa'yo na mga mga alaga mo. Hindi, wala tayong pondo. Layas ka rito. Diba hindi ganoon? Ang tunay po at yung kagandahang asal ng mga Pilipino, asal ho yun ito, trabaho ito ng mga opisina ng embahada. Pasok ko kayo dito pa sa opisina. Doon tayo sa conference room. Naku, hindi ata kay Kasya. Siguro dito, pag Kasya, hindi tayo kahit sa, sigurado ho, may garden ho yan o kung ano man, di ba? Dito ho tayo. Tapos, bago kayo umuwi, magmerienda, kumain ho muna kayo rito. Sige po, ano ba ang problema ho ninyo? Ganon, di ba? Dapat ho, ganon po ang tuloy na serbisyo. Hindi parang inurot mo pa yung mga tao. Hindi, sige, magsumbong kayo kahit kanino kayo magsumbong. Yan po ang sumasalamin, sa lahat po ng serbisyo ng ating mga opisyal ng gobyerno na nasa labas po ng bansa. Lalo na mag-dito sa Pilipinas. Alam nyo na. Kaya talagang kawawa ho talaga tayo mga Pilipino, lalo po sa gitna ng krisis. So kanya-kanya na ho tayo. Samantala ang Pangulo, doon sa abroad, nasa Estados Unidos, forma ho, di po ba?
naka-private ano pa, may jet pa. Di man lang nag-commercial flight para mas makatipid, di ba? Kasi sabi niya, magtitipid eh. O, di ba? Yun lang ako, naggulat lang ako, bakit naka ano pa? Dapat kung nagtitipid, sumakay na lang mo siya ng commercial, di ba? Ng aeroplano. At kung talaga hindi mo siya, maiiwasan na pumunta doon sa Estados Unidos, sa New York, sa UN, kasi magsasalita raw po eh. O, di ba? O, wala na, dapat ang ginawa, konti lang tayong babiyahe kasi may utos tayo pagtitipid eh. Pangit naman na ako mismo lalabag sa akin na pahayag at paghisayad sa taong bayan na magtipid. O, kung sino lang mga kailangan, tapos commercial tayo para mas matipid. Pero ng taong bayan, hindi po eh. Private, naka-jet. O, sige, magbigyan ho kayo ng reaksyon at hindi po nga sa loobin dito. Itong issue na pinag-uusapan ho natin, yung mga Pilipino na manggagawa sa abroad, mukhang talagang kinakawawa ho. Talagang grabe ho yung imbis na arugain. Talagang nilalapastangan pa ho. Sige, magbigay na po kayo ng comment at dito po sa ating channel at para kayo po ay siyempre ibalilas ko po yung inyong mga hinain at pagkainis ako tulad ko talagang nakakainis po, nakakasilasok po itong ginagawa ng ating gobyerno sa ating mga kabayan Pilipino, lalo na ho dyan po sa Middle East na sila po ay hindi ho, matindi ang hirap na dinadanas nila sa pati sa pag-iisip yung kanilang safety. Di ba? Na baka may mangyari o kung ano man, mamatay sila ron o masugatan o kung ano man. Di ba? Tapos yung kanilang trabaho apektado, wala sila may papadala ng pera sa kanilang pamilya. Ang dami kong problema. Tapos dadagdagan po ko ng gobyerno na imbis na sila po italinain. Di ba? Sige po, pagbigay na po kayo ng comment.